Bago magsimula ang battle tournament ay ipinaalam ng announcer ang tinatawag na Big Four na isang titulo ng pinakamalakas na executives na pinili para protektahan si Rimuru at ang mananalo sa tournament ay ang kukumpleto sa grupo na kinabibilangan ni Benem Aro, Shien at Diablo. Bago mangyari ito ay inimbento lamang ni Rimuru ang Big Four para hindi na sumali ang malalakas na executives katulad ni Diablo, Shien at Benny dahil sigurado na sa lakas nila ay sila ang magwawagi sa tournament kaya magbibigay daan ito sa ibang executives at kung sino umano ang makakapagpalabas ng totoong lakas ni Masayuki ay ibibigay niya rito ang huling posisyon na kukumpleto sa Big Four. Inanunsyo na rin ni Soka ang mga nanalo sa preliminaries na pinangungunahan ni Masayuki na siyang pinakasikat sa lahat ng competitor. Napahanga si Haring Gazel nang makita kung paano gamitin ang light magic na tila isang hologram sa tournament habang patuloy ang pagsasalita ni Soka patungkol sa sword skills ni Masayuki na wala pa umanong nakakakita dahil sa sandaling bunutin niya umano ang kanyang sandata ay tapos na agad ang laban. Maging si Rimuru ay nagtataka kung paano nanalo si Masayuki kahit hindi pa niya naipapakita ang kanyang totoong lakas kaya biglang lumitaw si Sui at sinabing maging siya ay hindi pa nasusukat ang tunay na lakas ng hero mula sa laban kahapon. Itinuro ng Intel Head si Jinrai nang sumunod siyang pinakilala ni Soka na kilala bilang Mad Wolf na siyang tumalo sa mga competitor at binigay ang panalo kay Masayuki kaya hindi man lang nito kinailangang bunutin ang kanyang espada kaya misteryo pa rin sa kanila ang tunay na kapangyarihan ng hero. Sinundan pa ng ibang kalahok ang ipinakilala ni Soka hanggang sa umabot sa pang-4 at pang-5 na mga pinuno ng Boyoids at Equinoids na binigyan na ni Rimuru ng pangalan para gawing dungeon boss ngunit gusto nilang mapabilang sa Big Four kaya tinalo nila ang mga halimaw sa preliminary rounds. Pinaalam ni Soka na ang isa sa dalawa ay magiging dungeon master sa nalalapit na pagbubukas ng dungeon kinabukasan kaya hinimok niya ang lahat na gustong patunayan ang kanilang lakas na subukan ang dungeon kaya namangha si Rimuru sa babae dahil napasok pa nito ang pag-advertise sa kanilang dungeon. Sumunod ay ang pang-anim na misteryosong si Lion Mask kaya nang makita ito ni Rimuru ay naduwal na lamang ito sa kanyang iniinom kaya kinumpirma kay Sui kung tama ba ang kanyang naiisip, kinumpirma naman ni Sui na siya nga ito habang binasa naman ni Soka ang iniwang mensahe para kay Lion Mask na inihabilin sa kanya na gawin ito ang lahat at huwag niyang hahayaan na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan kaya dahil dito ay napagtanto ni Rimuru na mula kay Milam ang sulat. Pagkatapos ipakilala ang 6 na mandirigma ay sumunod namang pinakilala ni Soka ang espesyal na kalahok na sinasabing pinakamalapit na mapasama sa Big Four at ito ay ang henyo at elite na fighter na si Gobta ngunit tila nagtaka si Gobta kung bakit siya kasali sa paligsahan. Sumunod na ipinakilala ni Soka sa mga manunood ang huling kalahok na si Geld na siyang pinakilala niyang guardian angel ng Tempest at tagapagligtas ng mga High Orcs. Nang makumpleto ang mga mandirigma sa gitna ay kinailangan muna magsalita ni Rimuru kaya bumaba ito gamit ang magic portal at sinabi na kung sino man ang manalo sa final round na magaganap kinabukasan ay mapapabilang ng walang katapusan sa miyembro ng Big Four kasama ang karapatang hamunin siya kung manalo sila sa tournament. Nagkaroon rin ng palabunutan kaya nagulat si Rimuru na napunta si Masayuki sa hindi kalakasang bracket at nasa kabila ang malalakas kaya malabo sa ngayon na masukat niya ang totoong lakas ng hero at naisip na baka may kakayahan si Masayuki na manipulahin ang tadhana. Hindi na rin nagtagal at nag-umpisa ang laban sa pagitan ni Boyex at Equox na parehas na gustong mapabilang sa Big Four. Nahiwa ang tagiliran ni Boyex ng tamaan ng slash ni Equox ngunit baliwala lamang ito sa kanya dahil meron na itong extra skill na Ultra Speed Regeneration na binigay ni Rimuru sa kanya kaya gumanti ka agad ito gamit ang Lightning Magic na binaliwala rin ni Equox dahil binigyan rin siya ni Rimuru ng Magical Interference. Patuloy ang matinding sagupaan ng dalawang halimaw na ikinasaya ng mga manunood dahil ang bawat isa ay binibigay ang lahat para manalo. Hinagis ni Boyex ang kanyang sandata sa kanyang kalaban na naging dahilan para maputol ang kaliwang kamay nito ngunit nag-counter-attack kaagad si Equox at tinamaan ang iba't ibang bahagi ng tiyan ni Boyex at sa bilis ng pangyayari ay hindi niya nabunot kaagad ang kanyang sandata na naging dahilan para tamaan ang mga delikadong bahagi ng kanyang katawan ng sungay ni Boyex na nagmalalastik man at ginamit ang lightning na siyang ikinatalo ni Equox. Matapos ihayag ni Diablo ang panalo ay kaagad bumangon si Equox at sinabing mananalo siya sa susunod. Ang susunod sanang laban ay paglalabanan ni Masayuki at Jinrai ngunit bago pa man magsimula ang laban ay umatras na kaagad si Jinrai kaya hindi na naman nasatisfied si Rimuru sa naging resulta kaya napunta kaagad sa next match na paglalabanan ni Gobta at Gaia na tinatawag na Flowing Swordsman.
Bago magsimula ay sinabi ni Gaia kay Rimuru na mas malakas siya sa hero na si Masayuki at kapag siya ang manalo ay sinabi niyang labanan umano siya nito dahil maging hero o isang Demon Lord ay paluluhurin niya ito sa kanyang harapan kaya nang marinig ni Diablo ang kalapastanganan na sinabi sa kanyang Panginoon ay gusto niya itong turuan ng leksyon ngunit pinigilan siya ni Sokka at pinaalala na iba ang trabaho niya ngayon at hayaan na umano siya kay Gobta. Inatake kaagad ni Gaia ang Goblin Captain na paunang naiiwasan pa naman ni Gobta kaya kahit sino ay makikita ang kalamangan ng flowing swordsman ngunit nabigla siya kung gaano kadekalidad ang suot na armor ng kanyang katunggali na kahit paulit-ulit niya itong tamaan ay tila wala itong epekto sa may suot nito. Dahil sa kanilang nakikita ay alam na ni Xian at Rimuru ang mananalo ngunit taliwas ito sa nakikita ng Intel Head dahil sa pagiging mapagmasid umano ni Gobta ay naiiwasan niya hanggang ngayon ang atake ng kalaban kaya nang marinig ito ni Rimuru ay binigyan niya ng inspirasyon si Gobta sa likod ng bagong fishing rod na gustong-gusto niya kung matatalo niya ang kanyang kalaban. Nagtagumpay naman si Rimuru sa kanyang ginawa dahil naging determinado si Gobta kaya ginamit niya kaagad ang summon na binaliwala lamang ni Gaia dahil inakala niyang isang pangkaraniwang direwolf lamang ang tatawagin ni Gobta ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay ang pinuno mismo na si Ranga ang lumabas sa summon na naging dahilan para siya ay ma-knock out ng mabangga lamang ni Ranga. Sumunod ang ikaapat na laban sa pagitan ng dalawang malalakas na mandirigma sa pagitan ni Geld at Carrion na nagtatago sa pangalang Lion Mask. Nang magkasalubong ang suntok ng dalawa ay nayanig ang arena at sa bawat suntok na binabato ni Carrion kay Geld ay hindi basta-basta ngunit hindi ito nakakalusot sa depensa ng Orc King, habang nagpatuloy ang palitan ng kanilang pag-atake ay namangha ang mga manunood sa kanilang laban. Maging si Carrion ay namangha rin sa ipinapakitang tibay ni Geld kaya tinanong niya ito kung bakit hindi pa rin siya gumagamit ng skills at sinagot naman ni Geld na hindi pa rin naman umano ipinapakita ni Carrion ang lahat kaya humalakhak ang Beastmaster dahil kanyang napagtanto na gustong manalo ni Geld sa kaparehas na lakas na kanyang ipinapakita. Sinabi ni Carrion na hindi niya maipapakita kay Geld ang kanyang beast form ngunit papakitaan niya naman ito ng matinding galaw bilang respeto sa kanyang lakas ng loob at ilang sandali lamang ay nag-ipon ng enerhiya si Carrion sa kanyang kamao at biglang inatake si Geld na tinamaan ng solid sa kanyang dibdib na naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Bago umalis ng ring ay sinabi ni Carrion kay Geld na maging proud siya dahil kahit tinamaan siya ng kanyang Lion Cannon Fist ay nakatayo pa rin siya kaya nagkasundo ang dalawa na balang araw ay maglaban silang muli gamit ang buo nilang lakas. Pagkatapos nito ay ang semifinals na unang paglalabanan ni Masayuki at Boyex ngunit nang dahil sa sinabi ng hero sa kanyang katunggali na wala na ito sa 100% ay sumang-ayon rin ito kay Masayuki dahil sinabi ng hero na haharapin niya rin naman ito sa dungeon pagkatapos ng tournament kaya dahil rito ay binigay ni Boyex ang panalo sa kanya na naging dahilan para ipagbunyi ng mga tao ang pangalan ni Masayuki nang umatras si Boyex ngunit naging palaisipan naman ito kay Rimuru na naghinalang may kinalaman ang karisma ng hero kaya nadismaya na naman siya sa resulta. Ang huling laban sa araw na ito ay paglalabanan ni Gobta at Carrion at ang mananalo ay uusad sa finals na gaganapin kinabukasan. Kinumpirma ni Gobta kay Rimuru ang pangako niyang fishing rod kung manalo siya sa laban ngunit kahit binigyan ni Rimuru ng inspirasyon ang captain ay alam na rin naman niya na si Carrion ang mananalo na siyang akma para masubukan ang lakas ni Masayuki. Pag-umpisa ng laban ay tinawag kaagad ni Gobta si Ranga at sumakay sa kanya na tila isang kabayo habang si Carrion naman ay minaliit si Gobta at binigyan siya ng pagkakataong sumuko ngunit imbes na makinig ay sumugod si Gobta kaya nagpakawala ng mga sunod-sunod na long-range na atake si Carrion kaya nahulog si Gobta kay Ranga ngunit kahit na ganun ay naiiwasan niya pa rin ang mga atake ni Carrion. Dahil busy si Carrion sa pag-atake kay Gobta kaya hindi ito pinalampas ni Ranga at umatake ngunit binaliwala lamang ito ni Carrion at gumanti ng atake na naging dahilan para lumabas ng ring si Ranga kaya nang makuha nito ang atensyon ni Carrion ay sumulpot si Gobta at tinawag muli si Ranga kaya nabigla ang dating Demon Lord ngunit sinabi ni Diablo na hindi labag ang ginawa ni Ranga dahil isa lamang siyang summon. Naiwasan man ni Carrion ang atake ni Ranga ay nagbigay naman ito ng pinsala sa kanyang maskara kaya pinaalam ni Sokka sa lahat na sa simula pa lamang ay ito na ang target ni Gobta kaya bilang resulta ay hindi na ibinababa ni Carrion ang kanyang kamay para hindi siya makilala kaya sinulit ni Gobta ang pagkakataon habang isang kamay lamang ang nagagamit ni Carrion. Dahil sa sabay na pag-atake ni Gobta at Ranga ay tanging pagdepensa lamang ang nagagawa ni Carrion dahil mas importante sa kanya ang sinabi ni Milim na kahit anong mangyari ay dapat hindi siya makilala. Madumi man sa tingin ng mga manunood ang ginagawa ni Gobta ay wala itong pakialam dahil tumatak sa kanya ang sinabi ng kanilang ruler na sa mundong ito tama ka kapag manalo ka kaya deadma ang captain sa mga basher. Patuloy lamang ang pag-atake ni Gobta kaya wala nang nagawa si Carrion at umatras sa laban kaya si Gobta ang tinanghal na winner at makakaharap kinabukasan ang hero na si Masayuki.
Nang matapos ang tournament ay wala ng araw kaya nagsalo-salo ang lahat sa masarap na pagkain kinagabihan at hindi nawala ang usapan kung sino-sino ang kanilang mga pambato sa tournament. Bagamat natalo ang kanilang nagugustuhang kalahok ay satisfied pa rin naman sila sa ipinakita ng mga ito, ngunit tila hindi lamang paghanga ang nadarama ni Teeth kay Lion Mask at ini-imagine niya pa ito na walang kaalam-alam na nasa likod niya lamang pala ang kanyang pinagnanasaan. Nang gabing yun ay pinatawag rin ni Rimuru si Haring Gazel para kung makatulong sa problema nila patungkol sa pagbabayad sa mga merchant dahil siya ang hari ng bansang gumagawa ng Dwarven coins, ngunit humigit kumulang 1,500 lamang ang biglaang maibibigay ni Gazel kaya kailangan pa rin ni Rimuru ng ilang daang gold coins. Bigla na lamang may nagsalita na siya na ang bahala sa kulang at ito ay si Elmisha na kasama si Errol dahil nakwento na pala ng Archduke sa kanyang kamahalan ng problema ni Rimuru sa pera. Bagamat tinanggihan ni Rimuru ang pagtulong ni Elmisha ay hindi sumuko ang Emperor at sinabing nag-aalok lamang siya ng tulong para sa friendly relations ng dalawang bansa sa hinaharap, kaya maging si Gazel ay sinabihan si Rimuru na sumuko na at tanggapin ang offer ng babae dahil na rin sa pagkakakilala niya dito na hindi tumatanggap ng pagtanggi sa kanyang offer. Dahil dito ay tinawag na Gazel Boy ni Elmisha ang Dwarf King na tila isang batang pinuri dahil sa pagpanig sa kanya, ngunit tinanong ni Gazel kung ano talaga ang kanyang layunin sa pagtulong. Matapos humingi ng maiinom ay sinabi ni Elmisha na may kapalit ang pagbibigay niya ng tulong dahil hindi niya mapapatawad si Rimuru sa pagplano ng masayang festival nang hindi niya alam, kaya hiniling niyang imbitahan siya sa mga event na magaganap sa hinaharap dahil maging siya ay gustong maging malaya ang mga tao para sila ay magkaroon ng kasiyahan at para sa kanya ay magbibigay ito ng kagalakan sa lahat. Tumayo si Rimuru at sumang-ayon sa Emperor dahil naniniwala rin ito na ang pagkakaroon ng taong mapagkakatiwalaan ay nagbibigay kapanatagan sa kanya, kaya nagkasundo ang dalawa sa magkaparehas na layunin. Inilabas ni Elmisha ang 1,000 gintong barya sa kanyang wallet na siyang sasapat na pansamantala sa problema ng Tempest, kaya dahil dito ay babayaran ito ni Rimuru sa Emperor ng 10 stellar. Pinuri ni Diablo ang kanyang Panginoon dahil nag-awan nito ng paraan ang kanilang problema, kaya nang marinig ito ni Elmisha ay naging seryoso ito pagdating kay Diablo. Nagsalita ang Emperor na kung hindi man may handa ng Tempest ang gintong pambayad sa mga merchant ay may mag-aalok ng tulong para magkaroon ng utang na loob ang Tempest, kaya nagkaroon ng positibong usapan sa pagitan ni Diablo at Elmisha na naging dahilan para mapagtanto ng hindi pa nauunawaan ang sitwasyon na gusto lamang ng nasa likod nito na bayaran ng Tempest ang kanilang pagtulong. Wala mang idea ang babae kung sino ang may kagagawa nito dahil ang kanyang bansa ay hindi kasali sa council, ngunit sa tingin niya ay may idea si Meyer Miles kung sino ang kanyang tinutukoy na nasa gitna ng malalim na pag-iisip ng kanilang nakita. Pinaalam ni Meyer Miles na chismis lamang ng committee ang kanyang narinig na kumukontrol ng pasikreto sa Western Nation, kaya dahil dito ay biglang nagsalita si Sui na susuriin niya ng gusto at ilalantad sa kanyang Panginoon kung meron mang magtatangkang mamamagitan sa kanila. Ang pagsulpot ni Sui ay hindi masyadong napansin ni Elmisha, kaya pinaalala ni Errol na ito ang dahilan kaya ayaw niyang bumisita siya rito ng personal dahil lubhang delikado at hindi umano normal ang mga naninirahan rito. Ganun pa man ay natutuwa ang Emperor sa nasaksihang ito at tinanong nito si Rimuru na nakalabas ang nag-uumapaw na aura kung ano ang kanyang strategy sa demonyong nasa kanyang tabi na ang tinutukoy ay si Diablo na lubha umanong mapanganib na primordial. Walang idea si Rimuru kung ano ang sinabing primordial ni Elmisha, kaya sinagot niya ito na sa tingin niya ay hindi delikado si Diablo, kaya binago ni Elmisha ang tanong na maiintindihan ni Rimuru at ito ay kung paano umano siya mananagot kung mag-amok si Diablo. Nagtaka man sa tanong ni Elmisha ay sinagot ito ng walang halong pag-aalinlangan ni Rimuru na pipigilan niya itong mangyari para maiwasan ang hindi kanais-nais na resulta at panandali ang sumulyap kay Diablo at napatanong sa isip si Rimuru kung bakit mukhang masaya si Diablo, habang si Elmisha naman ay hindi makapaniwala na handang pigilan ni Rimuru ang demon, kaya masayang tinanong ni Elmisha si Errol kung narinig niya ang sinabi ni Rimuru dahil mas matindi pa umano ito kesa sa kung paano niya ito inilarawan sa kanya. Para hindi na rin magkaroon ng agam-agam pa si Elmisha ay ipinangako ni Haring Gazel na suportado niya si Rimuru anuman ang mangyari, kaya naiintindihan na ito ng Emperor at sinabi na kung sakaling maging kaaway ng sangkatauhan si Rimuru ay gagawin niya ang lahat upang pigilan siya, at pagkatapos nito ay inutusan niya ang Archduke na ihanda ang mga papeles para opisyal na pagkilala sa relasyon ng pagkakaibigan sa pagitan ng Sorceress Dynasty at Jura Tempest. Bago matapos ang hating gabing meeting sa pagitan ng tatlong malalaking bansa ay hiniling muna ni Elmisha kay Rimuru na ipakilala siya kay Yoshida, bagamat tutol si Errol sa pagsingit ng topic na ito sa seryosong usapan ay wala naman itong problema kay Rimuru basta hindi niya umano pipilitin si Yoshida sa mga ayaw nitong gawin.
Kinabukasan ay ang hinihintay at usap-usapang final match sa pagitan ni Gobda at Masayuki na ang huling nabanggit ay nakatayo lamang na tila focus sa laban kaya medyo kinabahan si Gobda ngunit ang hindi niya alam ay kung ano-ano na pala ang naiisip ng hero kasama ang what if na kung nakalaban niya kahapon si Bovex ay sigurado umanong pinatay siya na parang langaw. Nabalik na lamang sa katinoan ang pag-iisip ni Masayuki nang maisip na gumana ang kanyang kapangyarihan kahapon kaya naniniwala siyang gagana rin ito ng maayos ngayon. Pag-umpisa ng laban ay naunang sumugod si Gobda ngunit hindi pa rin gumagalaw si Masayuki sa kanyang kinatatayuan na parang poste at nang papalapit na si Gobda ay nakaramdam na lamang ito ng kakaiba kaya napaatras muna siya ngunit sa kabilang banda ay nanginginig na pala ang hero sa sobrang kaba na siyang kabaliktaran sa nakikita ng mga manunood. Para kay Gobda ay nagpapahiwatig ito na kayang-kaya ni Masayuki ang kanyang atake dahil hindi man lamang ito gumagalaw sa kanyang kinatatayuan kaya gusto niyang gamitin rito ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Naalala na lamang ni Rimuro na may gusto sanang sabihin sa kanya si Raphael kahapon kaya dito na nag-report ang ultimate skill na nagkaroon si Gobda ng unique skill para mag-summon ng Demon Wolf dahil sa pagpilit ni Ranga na lumabas sa kanyang summon kaya ngayon ay maaari na umanong mag-merge ang dalawa. Maya-maya lamang ay ginamit na ng captain ang kanyang ultimate skill kaya naging isa siyang napakalaking wolf na ikinasabik ng mga manunood. Wala nang bahid ng anyo ni Gobda ang makikita sa paggamit niya ng ultimate skill dahil halos itsura ng batak na batak at pinalaking Ranga ang makikita kaya lalong pinagpawisan si Masayuki ng gusto lalong-lalo na kapag naiisip niyang gagamitin sa kanya ang naglalakihang kuko ng merge form ni Gobda at Ranga kaya di niya maiwasang ikumpara ang kanyang katawan sa papel sa harap ng kanyang kalaban. Aliw na aliw naman si Milam sa merge form ng dalawa habang pinaalam naman ni Diablo na isang pambihirang skill ang ginawa ni Gobda lalong-lalo na nang ginawa niya ito sa summoned na si Ranga. Mas lalong na-excite si Milam nang sinabi ni Sokka na magagamit na ni Gobda ang kapangyarihan ni Ranga na parang kanya kaya dahil dito ay nagbago ang tingin ni Xian sa laban dahil noong una ay tiwala pa itong walang pag-asa si Gobda ngunit nag-iba na ito ngayon. Ganun pa man ay hindi na tinaasan pa ni Rimuro ang kanyang expectation dahil si Gobda ang pinag-uusapan dito ngunit proud na sinabi ni Hakuro sa kabila ng lahat ay apprentice niya ito bagamat sinabi ng instructor na kulang sa ibang aspeto si Gobda ay sobra naman ng experience na meron ito sa paglaban sa malalakas na machines kaya buo ang tiwala ng instructor na lubos na magle-level up si Gobda kung magagamit niya ng maayos ang kapangyarihan ni Ranga. Nang humanda ng umatake si Gobda ay bigla na lamang nagsalita si Masayuki na Sasuko na siya ngunit huli na ang lahat dahil sobrang bilis ng atake ni Gobda kaya walang pag-asa si Masayuki na ito'y iwasan ngunit gumana pa rin ang swerte ng hero dahil hindi pa makontrol ng captain ang bagong kapangyarihan kaya nadismaya na lamang si Milam habang si Rimuro naman ay tamang ngiti lang dahil hindi ito nang expect ng mataas kay Gobda. Bumangga sa pader si Gobda kaya maging ang defense minister ay nadismaya rin habang ang kanyang teacher na proud kanina para sa kanya ay napalitan ng pagkainis ganun din si Milam kaya sinabi nito kay Rimuro na wala siyang magagawang mabuti kay Gobda kung patuloy umano niya itong ini-spoil kaya sumang-ayon rin ng instructor na nagawa rin niya umano ito kay Gobda para sa kanyang kapakanan. Tumayo si Milam at napagdesisyon ng sanayin si Gobda kaya nagpaalam ito kay Rimuro na gagawing mahusay na mandirigma ang captain. Para sa mga manunood ay ang air throw ni Masayuki ang may kagagawan kaya na-knockout ang kanyang kalaban na naging dahilan para mabunyi na naman sila na walang kaalam-alam sa totoong nangyari. Kinabahan si Masayuki dahil kung siya ang tatanghaling winner ay may karapatan siyang haminin ang Demon Lord na si Rimuro na para sa kanya ay isang pagpapakamatay kung mangyari kaya bago pa man ihayag ni Sokka ang nanalo ay nilapitan niya ito at sinabi sa lahat na natalo siya sa laban dahil hindi niya umano nasundan ang atake ni Gobda at pinaalam na masyado pa umanong maaga para hamunin ang Demon Lord. Bago umalis ay inisip ni Masayuki na isasarado niya na lamang ang kanyang bibig dahil umiepekto pa rin ang kanyang kapangyarihan kaya ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano ang mga manunood dahil ang gusto niya lamang ay umalis sa lugar sa lalong madaling panahon. Hindi nagkamali si Masayuki sa kanyang hinala dahil inisip ng mga tao na nagpakumbaba lamang siya sa pagsabi niyang hindi niya kayang makipagsabayan dahil naghinala sila na binigyan lamang ni Masayuki ng second chance ang Demon Lord at ang pagbibigay niya umano ng spotlight sa mga tauhan nito ay isang mensahe na kaya niyang manalo sa tournament kung kailan niya gusto kaya mas lalong humanga ang mga tao kay Masayuki na isinigaw ang kanyang pangalan ng paulit-ulit. Maging si Rimuro ay nagulat sa sobrang pag-cheer ng mga audience sa kanya kaya nag-report si Raphael na ito ay epekto ng unique skill na mayroon si Masayuki na nakakaapekto sa damdamin ng mga nasa paligid at minamanipula ang mga ito katulad ng mind control kaya nasabi na lamang ni Rimuro sa kanyang isip na si Masayuki ang tipong mas mabuting kaibiganin kaya tinawag nito si Sui para utusan na imbitahan ang hero na sabay magtanghalian pagkatapos nito. Dahil sa withdraw ni Masayuki ay automatic si Gobda ang tatanghaling nanalo kaya nang magising ay si Gobda ay hindi siya makapaniwala sa nangyari.
Nagkaroon ng award ceremony at mismong si Rimuru ang nagbigay nito sa mga kalahok na nag-umpisa sa second place papunta sa champion na si Gobta na siyang official ng kasapi ng Big Four kaya pagkatapos nito ay kinuha kaagad ni Milam si Gobta para sanayin sa loob ng labyrinth. Nang marinig ni Gobta ang sinabi ni Milam ay ayaw niya sanang sumang-ayon rito ngunit sinabi ng kanyang teacher na magandang pagkakataon nito sa kanya at hindi rin nakaligtas si Ranga dahil pagtutuunan ng pansin ni Milam ang pagsasanay sa kung paano magagamit ng maayos ni Gobta ang kapangyarihan ni Ranga. Pagkatapos nito ay dumiretso si Rimuru sa pakikipagkita kay Masayuki para magtanghalian bagamat medyo kinakabahan ay unang nagpakilala si Masayuki kay Rimuru at ganun rin si Rimuru sa kanya. Nagdadalawang isip pa ang hero kung kakainin niya ang pagkaing nakahain sa harapan dahil sa pag-aakalang ito na ang huling pagkain niya ngunit pinalubag ni Rimuru ang kanyang agam-agam sa pagsabing gusto niya lamang makipagpalagayan ng loob sa kanya dahil parehas lamang sila ng pinagmulan kaya napalitan ng ngiti ang dating nag-aalangang mukha ng hero. Nang matikman ang pagkain ay mangyak-ngiyak si Masayuki dahil ngayon lamang siyang muli nakatikim ng pagkain na katulad sa pananggalingang mundo kaya nang matapos ay sinabi nito kay Rimuru na masaya siyang maging servant nito dahil wala naman umano siyang pakialam sa katayuan niya bilang hero. Pinaalam rin ni Masayuki na hindi niya gusto na madalas siyang i-cheer ng mga tao kaya nagsusumikap siyang makaalis sa ganung sitwasyon at sinabi kay Rimuru na dahil ito sa kanyang unique skill na Chosen One, napag-usapan rin ng dalawa ang pagkapanalo sana ng hero kung hindi siya umatras ngunit nagpaliwanag si Masayuki na sinumang normal na tao ay malalaman na walang makakatalo sa nakakatakot umanong anyo ni Gobta. Naungkat rin ni Rimuru ang pangako ng hero kay Boyex kaya humingi ng opinyon si Masayuki kung ano ang kanyang gagawin kaya sinabi ni Rimuru na nasa 50th floor pa naman nagbabantay si Boyex kaya kinakailangan ng ilang araw para marating ang naturang palapag. Dito na rin pinaalam ni Rimuru na kinakailangan niya ng tulong ni Masayuki para sa pag-advertise ng dungeon na walang anumang alalahanin pagdating sa kanilang kaligtasan at ang gagawin niya lamang ay gamitin ang mga ibibigay na hint ni Rimuru para harapin ang dungeon. Sinabi rin ni Rimuru na kung may imumungkahi ang hero para ma-improve pa ang dungeon ay huwag mahihiyang sabihin sa kanya. Masaya si Masayuki dahil nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap kaya nagkaroon rin ng kapanatagan ang kanyang isipan sa mga bagay-bagay at nadagdagan pa ito ng sinabi ni Rimuru na pwede siyang manatili sa bayan hanggat kailan niya gusto dahil nakita ng hero na merong mga palikuran at paliguan sa bayan. Sinabi rin ni Rimuru kung anong meron sa Tempest at mga plano pa lamang kaya dahil dito ay nakuha ni Rimuru ang respeto ni Masayuki at nag-level up pa ito sa puntong susundan niya kahit saan man pumunta si Rimuru nang malaman na meron rin itong manga.